Sa mundo ng kapangyarihan, hindi lahat may karapatang pumalag. May mga bansa na nag-uusap at may isang bansa na nagdedesisyon. Pa-subscribe naman dyan. May dahilan kung bakit walang bansang totoong may lakas loob makipaggera sa United States. Mahigit 80 taon na walang malawakang pagsalakay na tumama sa mismong kalupaan nila. Maraming nagbabanta, maraming nag-iingay, pero hanggang tuwid at pakyut lang. Bakit? Kasi ang Amerika gumagastos ng halos $1 trilyong kada taon para sa mga gerang sana hindi na mangyari. Parang bodybuilder na nagbubuhat araw-araw, hindi para makipag-away, kundi para wala nang maglakas loob na bumangga. Kung may bansang biglang mag-angas at magsabi ng, kaya natin yan, abay congrats, yan na ang huling maling desisyon sa kasaysayan nila. Alam ng lahat na malaki ang US military, pero ang salitang malaki, kulang na kulang pa. Hindi ito basta hukbo. Makina to na walang pahinga. Habang ang ibang bansa kailangan ng ilang araw para makakilos, ang Amerika, ilang oras lang, may nakadeploy na. Mabilis pa sa food delivery. Pag order mo ngayon, darating ka agad, mainit-init pa. At ito pa ang mas nakakatakot, ang logistics sa likod nila. Supply, bala, gasolina, repair na walang tigil. Dinisenyo yan para sa tuloy-tuloy na presyo. Dahil sa Amerika, hindi ka lang lalaban sa sundalo, lalaban ka sa sistema. Isang sistemang hindi natutulog, hindi napapagod at kapag nagkamali ka, game over na. Wala nang rematch. Kapag ang kalaban tumingala sa langit, mas lalong sumasama ang sitwasyon. Ang air fleet ng United States ibang liga. Hindi lang ito tungkol sa libu-libong eroplano, kundi sa coordination na parang iisang utak. Tapos na ang laban, bago mo pa ma-realize na may laban pala. Parang suntok na dumating, bago ka pa kumurap. Gaya na lang ng kanilang F-35 Lightning II, hindi lang fighter. Lumilipad na Wi-Fi router yan ng digmaan. May sensor network sa ere, nagpapasa ng data sa lahat ng piloto, sundalo, barko, lahat may cheat code. At heto pa ang bangungot ng mga general, ang B-2 Spirit, stealth bomber na ginawa para lusutan ang hindi mapasok-pasok at hindi matinag-tinag na mga depensa sa himpapawid. Tumatama mula sa kabilang dulo ng mundo, tapos biglang nawawala na parang multo. Kung plano mong labanan ng Amerika sa ere, parang ipagsuntukan ka sa hangin. Ikaw ang walang tatama sa lupa. Kung sa dagat ang usapan, karamihan ng Navy, baybayin lang ang binabantayan. Ang United States Navy, karagatan ang hawak. Ang aircraft carriers nila, hindi lang barko. Lumilipad na airbase na may sariling watawat. Kapag dumating ang isang carrier strike group, simple ang mensahe. Nandito na kami at tapos na ang usapan. Pero ang tunay na kinakatakutan ay yung hindi mo nakikita. Mga Ohio-class nuclear submarine. Tahimik, nakatago, may dalang lakas na kayang baguhin ang mapa ng mundo. Hindi ka pwedeng makipagnegosasyon sa multong hindi mo mahanap. At kayang umatake ng United States ng libu-libong milyang layo nang hindi gumagalaw kahit isang sundalo. Para sa mga nagtatago naman sa bundok, tunnel o underground na parang kontrabida sa pelikula, may sagot ang Amerika, ang Bunker Busters. Malalaking bomba na ginawa para abutin ang inakala mong safe o hindi maaabot. Dagdagan mo pa ng hukbo ng unmanned drones. Kaya magmasid ng ilang araw na parang jowa mong selosa. Tapos tatama sa loob ng ilang segundo sa ganitong setup, wala ka ng pagtataguan. May waiting area ka na lang. At ito ang pinakadelikadong armas ng Amerika.
hindi makina kundi tao mismo. Mula sa Navy SEALs hanggang Delta Force, ang US Special Operations ay binubuo sa institutional memory, karanasan na naipapasa hindi lang basta manual. Habang ang ibang hukbo mukhang astig lang sa papel, ang US military nasubok na sa totoong laban sa loob ng maraming dekada. Alam nila kung paano kumilos kapag gumawa ng plano at nagkakagulo na ang kalaban. At ang pinaka nakakatakot yung hindi mo nakikita. Bawat taon, bilyon-bilyon ang pumapasok sa black budget research. Sa oras na marinig mo pa lang sa balita ang bagong teknolohiya, may kapalit na agad yan sa likod ng kurtina. At ito ang katanungan na naiisip ng karamihan. Pag nagsama-sama ba ang China, Russia, Iran at North Korea na kanilang matagal ng katunggali at umaasam ng kanilang pwesto, kaya ba nilang talunin ang United States? Sa papel, mukhang astig. Maraming sundalo, missiles, tangke, armas at paninindak. Pero sa gera, hindi lang dinadaan sa dami. Una dyan ay coordination. 3 o 4 na bansa, iba't ibang ego, iba't ibang strategy. Parang bandang sabay-sabay tumugtog ng walang practice. Pangalawa, logistics. Ang US kaya magdala ng gera kahit saan. May bases, allies at supply chain na parang walang katapusan. Pangatlo, air at sea control. Kapag hawak ng US ang langit at dagat, kahit marami sila, mahihirapan silang gumalaw. Pwede silang magdulot ng gulo, pero talunin ng Amerika, hindi basta-basta. Dahil sa gera, hindi tanong kung sino ang maingay, kundi sino ang higit na handa. Buo ang desisyon at hindi napapagod. At doon, ibang klase ang US. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe mga bossing. Shout out Ernie Lauron from Lapu-Lapu City, Cebu. Antonio Bacotot, Baan Kem 3 Suzuki Auto Butuan. Beltran family and Tejada family from Davao de Oro. Kina Janice Tafala at Ralph Bayani ng Calbayog, Samar. Danilo Bartolo from Iloilo. Ronaldo Belvis. Dumagas family ng Bukawi, Bulacan. Jesse Canidamo, Real Estate Agent TV from Butuan City. Marinel Abaratige, Kabuko ng 13 Martires. Warren Fernandez from San Pablo City, Laguna. Mama Donsky ng Santo Tomas City, Batangas. Ronnie Fernandez Rada ng Vinsons, Camarines Norte, Bicol. Osmond Manalo from Batangas City. Michael Dino from Calatagan, Batangas. Bell's Notebook na nasa Kazakhstan. Aaron Kanim from Kingdom Saudi of Arabia. Michael Narciso from Roas City, Capiz. Villaluz and Rivera family from Panacan, Davao City. Ray Ras ng Davao de Oro. Tawale from Cainta, Rizal. Federico Sasuman from Butuan City. Sa mag-asawang Nestor at Gimalin ng Sibulan, Negros Oriental. Loni Marisula from Barobo, Surigao del Sur. Bernie Sugongan. Rafael Paulite from Dasmariñas, Cavite. Jornia Andukal ng Zamboanga, Sibugay, Sandayong City. NG Alfante from Aroroy, Masbate. J. Peneflor. Gabriel Brual from Antipolo City. At kay Lucky Guys TV. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.